Hello mga ka-angels and welcome back to my channel. Okay, happy preach. Hindi naman po tayo para sa isang napakagandang topic. Di ba? So, magmuli-muli tayo, magchika-chika tayo, and then pwede kang mag-comment dyan kung ano yung gusto mo, kung ano yung opinion na gusto mong i-share sa akin dito. Okay? So, ngayon, it's 3:17 p.m. And naisipan kong, actually hindi na ako nagkakape, pero ngayon parang gusto kong magkape habang um, nag-share sa inyo ng mga realizations ko in the past. Hindi na siya days, kasi months na siya. Mga realizations ko sa buhay-buhay. Okay, ngayon, so we have a new topic. And samahan niyo ako magkape. Okay. Okay. So, gusto ko lang mag-thank you sa lahat ng mga nag-subscribe sa aking YouTube channel. Yung isa kong topic na kung yung bago ka mag-asawa, panoorin mo na to. Ang dami talaga nag-view. And yung iba, parang nag-subscribe sila doon. And siguro nakarelate sila, ay nag-agree sila sa aking mga sinabi kahit wala akong nakuhang mga likes. Okay, pero feeling ko may iilan or mga 5 siguro na nag-subscribe sa aking channel. Okay, so please help me to grow my small YouTube channel. So mag-subscribe ka na po sa mga hindi pa nag-subscribe. Please mag-subscribe ka na. And sa lahat ng mga nag-subscribe, salamat po dahil naniniwala kayo at talagang sumusuporta kayo sa main goal ng channel na to na makapagbigay ng magagandang mga advices and inspiration sa ating mga kababayan. So now we have a new topic, okay? Yung pagiging positibo sa buhay. Okay? Despite of your situations, despite of your challenges na kinakaharap, paano ba maging positibo? Kasi may mga pagkakataon talaga sa buhay natin na ang hirap-hirap maging positibo, lalo pa at ang dami-dami mong problema at obligasyon na nakaatang sa'yo, na nakalinya, na talagang hindi mo na alam kung ano yung uunahin mo, so sobrang gulong-gulo ka. And minsan nakakapanghina ng loob, ng katawan, ng diskarte, lahat-lahat na. Kaya minsan yung ginagawa natin, no, especially yung may pananampalataya sa Diyos talaga na talagang nagpipray na lang talaga kay God. Sinusurrender din talaga kay God lahat-lahat ng mga hinanakit niya, ng mga problema niya. Kasi kung minsan tayo lang sa sarili natin, hindi na natin nakakaya sa sobrang dami ng mga problema. No? Okay? So, first question is, ikaw ba yung tipo ng tao na hirap kang maging positibo sa buhay? Dati, oo, positibo ka, pero yun na, pag ang daming problema na dumarating, naghihina ka na, and then nagiging negatibo ka na sa lahat ng bagay, or kung paano ka magsalita, or magdesisyon. So, nakaka-apekto yun sa pagdesisyon eh. Lahat-lahat na apek. Right? Pero gusto ko lang pong sabihin sa inyo na despite of kung ano mo yung mga challenges natin sa buhay, mga problema, kasi ako, sabihin ko sa inyo, hindi naman perfect yung buhay ko. Talagang everyday may problema. Everyday is a struggle. It's a struggle ako sa isang bagay na talagang, siguro para sa iba, parang para yan lang. Kaya mo yan, para yan lang. Kung ako nga, ganito. Yung sa akin, medyo mas gabi pa kumpara sa'yo. 'Di ba? Meron tayong struggles na iniinda or talagang ina-experience sa buhay. Okay. And lately, nakakita ako ng mga, yung sa TikTok, mga video, sa Facebook, sa YouTube, nakakakita ako ng mga tao na may kapansanan. Yung mga pilay, mga bula, mga tite, tapos may mga kapansanan sila. And then nakikita ko sila parang ang saya-saya nila, napaka-positibo nila, palagi sila nakangiti. And then sila pa yung nag-a-advise na dapat ganito tayo, dapat hindi tayo ganito, maging positive lang sa buhay, maging masaya lang. Na nakikita mo sila na parang kung ikaw sa sarili mo kung mangyari yun, parang hirap na hirap ka,
'Di ba, yung mismong mga babae, lalaki sa TikTok or sa Facebook nakikita ko nagputol yung mga kamay, paa, pero nabubuhay pa rin sila ng normal despite of their condition na hindi sila kumpleto. Pero parang there's something in them na talagang makakakuha ka ng inspiration sa kanila na nakakangiti pa sila and naging positibo pa sila sa buhay, and the fact na nakakapag-advise pa sila sa ibang tao na maging masaya tayo, maging positibo tayo, maging matulungin tayo. From them galing pa sa kanila yun yung mga ganong mga salita and mga inspiration na kung tutuusin sila ngayon dapat mag self-pity or parang alam mo yung parang magalit sa mundo or maging nega. Siguro kung na ganun tao 'no, parang maintindihan mo kung maging nega sila. Pero minsan maa-amaze ka talaga na hindi sila gano'n, napaka-positibo lang talaga nila na minsan 'pag tinitignan ko parang, naku, nakakataba naman ng puso, parang nakakatuwa naman na kasi kadalasan naman sa mga gano'n na mga tao na may kapansanan, hindi naman talaga sila mga mayayaman. Kasi kaya may mga tiktokers or mga vlogger, mga, maliliit lang na mga vlogger na hindi masyadong kasikatan. Pero meron din naman nagsusubscribe sa kanila, and ako rin talaga kapag nakakakita ako ng gano'n, kumbaga parang tulong ko na rin sa kanila, sinusuportahan ko sila sa vlog nila. Talaga nag-follow ako, nagla-like ako, nag-heart ako, talaga nagre-react talaga ako, and minsan nagko-comment pa ako na kaya mo yan. Pero minsan talaga parang hindi na ako masyado nagko-comment sa mga gano'n. Kasi minsan parang ako pa yung naa-amaze sa kanila na, wow, nasasabi nila yan. Despite of their condition, na gano'n nga sila, may kapansanan. Pero napaka-positibo pa nila. May isa pa doon, baby. Parang sa pagkabuhay yata niya, para siyang may cerebral palsy. Yung talagang yung mga buto niya hindi na talaga lumaki. Talagang habang buhay na siya nakaupo, nakahiga lang siya. Pero ang gaganda talaga ng mga content niya kasi more on mga advice kung bakit dapat mahalin yung parents natin, kung bakit tayo kailangan maging mabuting tao. Grabe, sobrang nakaka-amaze talaga si Lord 'no, 'pag siya talaga yung talagang ginagamit niya yung ibang tao para ma-inspire ka, para ma-motivate ka, para ma-encourage ka na wala kang kaalam-alam. Na parang nandun ka sa isang sulok o baka naman kumbaga hindi mo naman masyadong talaga problema pero nag-overthink ka, ganito, ganyan. Lahat ng bagay nagiging nega ka na kung tutuusin, hindi naman. Tapos all of a sudden, makikita mo yung mga video nila na ang gaganda talaga ng mga video nila na sumasayaw, nagluluto, pinapakita nila, and i-share nila sa tao, sa mga viewers nila kung papaano sila mabuhay ng normal. Na sa atin parang, papaano ka ba uminom? Papaano ka ba magpupo? Parang gano'n na talagang tinatanong sa kanila, paano ka ba uminom ng baso? Uminom ng baso, sorry. Paano ka ba uminom ng tubig, ng gano'n, ng kape, ng magtimpla ng kape or magluto dahil nga wala siyang paa, wala siyang kamay. Pero talaga na i-share talaga nila, and sobrang na-amaze talaga ako. And sana is, yung video ko na to is, yung parang realization ko lang ba na sana magsilbi din siyang motivation sa atin and inspiration na kayo nga kumpleto, pero minsan napaka-negative natin. Marami tayong puwedeng gawin sa buhay natin kasi hindi naman tayo, person with disability, hindi naman tayo PWD, wala naman tayong kapintasan. Manila yung pag-iisip natin, kaya nating dumiskarte sa buhay-buhay, pero parang mas pinipili natin yung mas maging lugmok at maging nega. Dapat hindi gano'n, dapat talagang maging positibo tayo sa buhay. Kasi yung sa kanila nga 'di ba, gano'n sila. Pero nakukuha pa nilang maging inspiration sa ibang tao. How much more tayo na walang kapintasan at kumpleto tayo. So yun ang gusto kong i-share sa inyo talaga na napakagandang realizations. Okay? So thank you so much for watching. Thank you so much for listening. Hanggang sa susunod natin mga video. Salamat po, mag-subscribe na po para naman happy ang person. Bye-bye!